Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At pag-uusapan po natin yan tungkol dito na lumabas na ang dating asawa ni Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos kay Makagago WhatsApp Man. At personal niyang in-interview ang mga nangyayari dito sa dati niyang asawa na nagngangalang Christy Cabal. Baga itong babaeng ito ay hindi actually siya nagki-claim o humahabol kay Norman Mangusin. Ang gusto lang naman niyang may pahatid sa publiko, mga kaplastik, ay maging siya man ay nabigla sa mga pangyayari na kung bakit bigla siyang nag-iba ng persona o pangalan sa social media. Bagamat kilalang kilala naman nito ni Ma'am Christy ang katangian ni Norman Mangusin. At ikakwento niya dito, mga kaplastik, kung anong klaseng tao si Norman Mangusin noong mga times na sila pa ng kanyang dating asawa na si Francis Leo Marcos na ngayon. So panoorin natin yung video, exclusive interview ni Makagago WhatsApp Man. Papuntang ibang bansa, Dubai naman. Ako ang nag-seminar sa iPalms, sa Leon Gilpin pa yun. Kasi nagtatrabaho siya sa Pasong Tamo, sa bakery. So hindi siya makaka-attend. So lagi siya sa bakery nagtatrabaho? Oo, kasi okay, yung forte niya eh. Baker pala siya. Ayos pala eh. Sa'yo kung yun lang pag-ibigin ko na. Panadero pala siya. Diba? Ang totoo talagang trabaho ni Norman Mangusin way back nung OFW siya sa Saudi Arabia ay isa siyang panadero. Magaling siyang magmasa. Kumbaga, hindi lang sa masa ng tinapay ang kanyang kakayanan, kundi pangmasa talaga yung kanyang mga salita. At na talagang pronto talaga na magaling siyang manggoyo ng tao. Ganun kasinungaling si Norman Mangusin that time. Even yung kanyang dating asawa ay maraming beses na niyang niloko, mga kaplastik. So panoorin pa natin yung mga video. Magaling siya panadero. So in short, naayos ko yung mga dokumento kasi may passport na siya eh. Hindi ko na problema. Ako maaga sabi na, ganun. Kinausap ako. Yung asawa nyo sa mga seminar, sa mga orientation. Though sabi nila, kasi ex-abroad naman, so aalam na siya. Pag hindi ko ngayon kayong aalis, ako bibig. Siyempre kinabahan din ako, dala din ako. Pero umalis na siya. Eto ngayon, alam mo ang iPalms nila, one of the best. Wala akong binayaran ni pisong mali. Nakaalis ko siya. 3 months lang pala doon. Nandito na pala sa Pilipinas. Ang akala niya nasa ibang bansa pa siya? Oo. 3 months lang pala doon. Nandito na pala Diba gago? May pinapatawag sa akin na babae. Masabi ko ba, hihiwalay na naman, magkasama na kami. Blah, blah, blah. Girl, hindi ako may pag-away sa'yo. Sa'yo na yan. Trabaho ako. Wala lang kami anak. Sige sa'yo. Mabuti na lang talaga itong si Christy, Ma'am Christy, ang dating asawa ni Norman, ay hindi siya nagkaanak kay Norman Mangusin. 'Di ba? Kaya believe ako kasi ito ang mindset kasi nitong babaeng ito ay hindi siya yung tipong babae na umaasa o nagre-rely sa mga nagiging asawa o boyfriend. Kasi normally kasi kapag ang babae, 'di ba, may mga ganun sa pamilya. Normally kasi kapag ang babae niligawan ng lalaki at naging sila, ay mapapasok sa commitment na ikaw lalaki, responsibilidad mo yung babae na buhayin. At ang babae naman, ang role niya sa bahay lang. Maging tagalinis, tagalaba, at magiging ano nga talaga siya,
woman, a housewife material. Pero kay Ma'am Christy, hindi eh. Ibang-iba siya sa mga babae na ang mindset kasi niya ay kapag pera niya. Hindi siya pwede yung tipo na pera niya kailangan i-share ng lalaki. Dapat kumilos ka rin, may trabaho ka rin, di ba? Hindi yung aasa ka o magre-rely ka sa isang tao na alam mong kaya naman ang sarili mo magtrabaho. So napakaganda yung ganong mindset na magkaroon ka ng ganong klaseng asawa. So napakaswerte na Norman kung tutusin. Ang kwento kasi nito mga kaplastik, kaya napangasawa niya si Norman ay dahil sa pustahan ng 1,500 pesos. So nakakatawa isipin na dahil sa pustahan ay nabudol siya ng mga katrabaho niya that time nung nagtatrabaho pa siya sa Makati. Diba? Nakakalungkot isipin na yung biruan ay napunta sa totohanan. Na hindi niya akalain yung mga kapangasawa niya ay isang gusgusing nila lang. At magaling magsinungaling. Tuloy natin yung video. Isang araw, sabihin ko naman, siyempre, kasal kami, asawa. Siyempre, gano'n lang pag-asawa. Pinag-usap kami, pinag-usap kami, pinagbigyan ko. Ang pakiusap na sa akin ganito, may bakery daw siyang tinayo somewhere dun sa... Ito yan kasi naman. Panorin niya. Tapos, ang dami na yung ambassador, palagi pinagpunta doon sa top, Social eh, no? Ambassador. Yun, nagkaroon. Nakita ko yung bakery. Ito, nag-commercial eh. Wala kasi sa browser ng ano eh. Before you order, pause for 3 seconds. Wala kasi dun sa ibang Yandex browser, naka-private. Maayos na. Alam mo, order na hindi bumababa sa 1 araw. Walo. Di ba? Marami na kayo. So, tuloy-tuloy. Ganda. Okay naman pala eh. Ganda. Pinag-resign niya ako. Di nag-resign naman ako. Kasi akala ko nga yun. Oo, Alam mo, Doon kayo magtatrabaho sa bakery niya. ako nagbabantay. panoorin niya. Ayaw pala eh. Yun na. Akala ko, yung pera na yun, solo niyang pag-aari. Pinaka yung bakery na yun. Si Raul. Nagtataka ako sa bakery. Nandun maraming OFW na kasama niyang umuwi galing doon. Okay, sa... Yung pala, yung mga OFW na nakatira doon, sila pala yung may share para maitayo yung bakery. Pero ang sabi niya sa kanya yun. Oo, yun ang sabi niya. Raul. Kaya, Ano? wala. Diba, matagal pa yun bago ko na-discover. Tingnan mo naman Yan mo. Katangahan na lang ng kanyang dating asawa na pinaniwala niya na si Norman Mangusin ang owner ng isang bakery. At nagtataka siya kasi bago pa mangyari yung pagdududa niya sa kanyang asawa, dating asawa, ay nalaman niya na may nagpatotoo sa kanya, mayroong nagtapat sa kanya, at the same time may mga OFW na pumupunta doon sa lugar na yun. Ang galing niya magsinungaling, no? Napapaniwala niya isang babae. Nagtataka lang ako na mayroon pa ring kagaya ni Norman Mangusin na may naniniwala at may nagkakagusto pa sa kanya. Sa pagkakala naman ni Ma'am Christy na totoo na yung mga sinasabi ni Norman Mangusin that time. Parang komedyante rin kasi si Norman Mangusin eh, no? Parang kinuha niya yung sitcom ng komedyanteng si Babalu tsaka si Dolphy. Diba mapapansin niyo yung mga ganun kasi yung estilo ni Norman Mangusin kung mapapanood niyo sa sitcom nila Tito Dolphy at ni Babalu. Na yung parang pinag-uusapan yung business pero wala namang katotohanan, puro budol. Parang ganon din yung yung sitcom ni Anjo Iliana tsaka ni Jano Gibbs. 'Di ba yung mga ganong klaseng comedy sitcom
Yung magpapanggap na may negosyo. Kahit ngayon naman yun, kay Pipito Manaloto yun, tsaka kay Pitts, kay best friend, di ba? Ganun na ganun. Yung pagkakalinyahan ni Norman Mangusin. Ang galing niya talagang manloko ng tao. Paniwalang paniwala sa kanya yung mga tao. Akala niya sa inyo yun. Napiling niya, owner siya. Oo. Kaya nga, taon-taon si Makagago tuloy. Ayan na nga, yan na. Sana napapanood ko. Kasi hindi ko na lang sila matandaan. For sure, tita, galit na rin yun sa dyan. For sure, may nagawa din yun sa mga yun. Sana nga, may malumitaw na tao eh. Ate, kilala kita. Ako yung nakasama mo sa Bacon. Totoo lahat sinasabi niyo. Sabi niya, ate, eto na. Nag-confess siya sa akin. Ate, pwede kita makausap. Mm-hmm. Ate, kasi itong Bacon. Holy cow. Hindi na Diba? Laki. Sobrang laki nun. Malaki yun. Sobrang laki nun. Ang dami hindi sila nag-ano na siya. Oh. Pero alam niya na hindi siya may-ari. Ang bebebento, magkano yung pala. Minsan, di nandun ako, nag-sign na ako eh. Gulat ako, walang gawang tinapay. Walang mga sako-sako, walang delivery. Kinuha Isa niya pang yung pera. panloloko niyan. Dahil sabi niya, yung kuwebas na mga, harina. Materyales. Ganun. So sa kuwebas. Sabi bumibili. Okay. Doon daw, kunin na yung pera daw kasi babae na doon kay Cuevas para i-deliver yung ano. Tapos ko po, gabi na, kinabukasan na wala kaming tinda. Wala. Yung pala nandun sa Rolly God. Ano yun? Ano, Ronnie? Sabo. Tarantado, no? Nabigla na lang si Makagago, tingnan mo yung mukha. Yung kinita o yung pinambili sana ng materyales o yung mga rekado ng tinapay na dapat mapupunta talaga doon ay napunta sa sugal. At maraming mga OFW, maging yung dating asawa ni Norman, ay nabudol. Nabangkarote yata yung bakery. Ang ganda-ganda daw pala ng flow that time na malakas yung kita ng bakery that time. Pero sa kasamaan palad, umiral yung pagiging sakim ni Norman Mangusin. Ang ginawa niya, yung mga kinita ng bakery sa unang buwan yata o sa unang quarter na dapat yung kita ng pera ay mapupunta sa pag-order ng mga rekado ng tinapay ay napunta sa sugal. Tinakbo niya yung pera. At yung mga OFW at maging yung kanyang dating asawa ay nagmukhang tanga. Kakaantay. Umaasa. Tingnan mo yung ginawa ni Norman Mangusin sa mga taong niloko niya. How ironic na sumisikat pa siya sa social media. Magpahanggang ngayon, tumataas ang subscriber count niya dahil nagte-trending siya sa social media. At napag-uusapan na rin. Diba? Laking panghihinayang kasi ang galing niyang gumawa. Ang galing niya mag-create ng negosyo pero unfortunately, natukso siya ng isang easy money na sugal. Tuloy natin yung video. Ayos pala. Yung minsan, hindi ako nakapasok ng sabihan. Alam mo, Ito pa yun. Bis ka. Hindi ko alam yung Rolly God na yan. Hindi ko alam. Magbihis ka. Wala siyang idea dun eh. Bihis. Kasi dadating ko yung tatay niya ng presidente ng ganitong asosasyon. Ah, grabe, Royal Blood Puta. talaga. Yes, okay. Ang lola mo naman, Siyempre, naniwala kayo. ako,
Magaling siya magsalita eh. In fairness, Tapos, magaling siya sabi magsalita. sa akin, may entrance fee, Oo, 500 talagang kupal eh. pesos. So, 1,000. Kami pala. Excited ako kasi mamimit ko na kasi yun. Baka nga naman, Tatay baka talaga. nga naman ko tayo sabi niya nakampun lang siya ng totoo ng tatay at itong darating, ito pala tatay niya. Ampon. Pero hindi ba kayo nagtaka? Ba't kayo pababayaran ng kulay niyang tatay? Kaya nga. Wala. From the start pa lang, dapat inisip mo na yun eh. Presidente ng asosasyon, tapos sisingilin ka ng pera. Di ba kalokohan yun? Baga kasi kapag ikaw ay nakakaintindi sa isang tao, minsan nakakalimutan mo maging matalino. Kaya nga may kasabihan nga eh, nakakabobo talaga ang pag-ibig, mga kaplastic. Kahit na gaano ka pa katalino, kasing talino mo si Einstein, eh pagdating sa love, nabobobo ka. At madali kang nabubudol ng isang tanga. Diba? Ang ironic si Norman Mangusin eh, hindi naman sa pag-aapi eh, hindi naman siguro, wala naman siguro pinag-aralan yan. Pero nabudol niya yung may pinag-aralan. Diba? May nakalagay. Wala kayong idea kung ano yun. Yung Rolling. arena yun actually. Gabi. Gabi. Okay. May ilaw naman. Tapos wala, nabasa ko yung word na cockpit nung nasa loob na kami. Eto, Sarap. Arena pala. Okay. eto na, nagwawala na ako dun. Bad trip kayo. Okay. Kasi hindi ako, ganito lang ako, mahirap ako, pero na pumapasok sa mga ganyan. Na- Oh. Dito nasaktan si Makagago. Nananakit na ako. In short na. Si Sabongero din yun. Di ba, saan ako pupunta? Naka-observe ako. Yun lang, kahit pa paano, ganito pa lang sa bungan. Wala ko. Meron o wala? Meron o wala. Oh, may bayong. Sa pula. May bayong. Tapos binibigay sa kanya yung pera, may bayong, daming pera. Di tuwa ako, dami namin pera na. Hindi, syempre talpak yun. Taya yun. Okay. Tapos, Hindi niya alam eto na. Ang dami, sabi ko, uwi na tayo. Ito ako ng 1,000 ko. Diba? Ang dami ng pera. Hindi, sabi niya, marami pa yan. Ang dami na pala. Sa Raul. Kristo ba ka? Nakawa na yun. Ulitan. Ang galing mo talaga no. Sino ba? Gago. Yung kinolektang pera, di naman para sa kanila yun eh. Para sa mga nananaya yun, gago. Ibig sabihin, nabawi din nila sa amin yun. Eh, di nag-governmentado na naman ang lola mo. Nasaan na yung tatay niya? Teka lang, May 5,000 commercial na ka, naman. anong gagawin mo? Igagastos ko yung para sa pamilya ko. Tuloy natin yung video. Nasaan na yung tatay niya? Wala! Dahil cockpit nga yun eh. Cockpit, wala. Pinalabas lang naman ni Norman Mangusin na magkikita sila ng tatay kuno niya eh. Pero hindi niya alam, nag-cockpit date. Nag-date sila sa sabungan. Yun yung ibig sabihin ni Ma'am Christy, mga kaplastic. Na pagkakala niya, binulag siya sa pera eh. Di ba, biruin mo, maraming bayong-bayong na pera eh. Akala niya, yung pera na nabayong niya, iuwi na raw sa bahay. Yung pala, ayayan ng mga tao doon. At siya yung nagiging parang Kristo nga. Siya yung nagkokolekta ng mga taya. Hindi ko na naisip yung tatay na yun. Sino yun? Normal, hindi ko alam kung magagalit ba ako sa'yo or maiinis ba ako sa'yo. Matatawa ako sa story. Ano ba yan? Ang pakasinungaling niya talaga. Lahat ng naranasan ko, lahat ng napuntahan ko dahil kay Norman. Napunta ako sa lugar, alam mo yung lugar ng may NPA. Okay. Sa bundok. Grabe oh. Napadpad ako doon ng dahil sa kanya. Ewan ko kung bakit. Siguro mo may ano kung band. NPA yata yun. Gabi. Aurora Ballet, Quezon. Yun. Quezon. Galing araw. Kasi pinapunta niya. Then, gano'n daw yung Narafit.
doon daw kami mamumuhay, doon bla 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 bla. Punta naman ng peg ng lola mo. Shit. Yun Tangan lang na ang naman. ano ko naman sa kanya. Naikot Another ko yung mga budol. lugar. Hindi ko napupunta ng dahil sa Pasasalamat yun, no? Salamat. Experience. Kaya na nag-date sila ng kakaiba, no? Kakaibang date ni Norman Mangusin sa kanyang dating asawa, no? Yung una sa cockpit, sa bakery, na hindi sa kanila. Tapos nagpanggap na mayroon silang kumpanya o ano. Tapos panghuli naman doon sa kagubatan na kung saan maraming NPA. Dinate din siya doon. Grabe, no? Siguro nalulubog na sa kahiyan to si Norman, no? Ayun. Eh, ang daldal ko pa. Oo. Yung nakikita nyo, kahit ibento lang. Eh, kinakalapit ako sa likod pa. Kamingay sa lugar na to. Delikado kasi talaga. Oo, na-experience. Pero in fairness, Yeah. tinatawag niya kayo lagi kung saan-saan ha, para puntahan siya or something. Eh, ano naman, sunod-sunod na siya. Oo, syempre. Dahil Oo. pasalam eh. Oo. Akala mo nga, baka doon nga na naman. Doon na naman kami mamumuhay ng maganda. Yun lang naman hinihiling Kaso budol pa rin eh. Peace of mind. Oo, ito, tama talaga. May kainis ako wala, maayos ka naman. Maganda na sana doon, gusto ko na. Kaso, andun pa rin yung karugtong na sugat. Oh. Holy moly. Wala ka. Oh, tapos ititira ka sa kaibigan. Kapal na mukha naman namin. Di umalis Tama. ako. Ang galing Pride. mo dito, hindi kayo talaga umaasa kahit kung kayo, kung kayong dalawa, hati tayo. Oo nga, no? Pwede. Okay yung role ko sa buhay. Look at, Di ba? Yan ang magandang babae na dapat mong jowain. May paninindigan at hindi umaasa kung kani-kanino. Eh hindi naman sa nilalahat ko, may mga iilan kasing babaeng ganun na kapag nagre-rely sa mga pera ng kanilang jowa, inaasa lahat. Dapat hindi po kayo ganun. Hanggat malakas ang iyong pangangatawan at kaisipan, kailangan nyong kumilos sa sarili ninyong mga paa. Sana gayahin niyo po yung mindset ni Ma'am Christy. Nga lang, napunta lang siya sa maling tao. Pero sa kabutihan palad naman, nakapangasawa naman siya. Which is nagkaanak siya doon. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman niya ibinigay yung pagkababae niya kay Norman Mangusin. Siguro, biro-biroan lang naman kasi yun nangyari that time. Kaya yun. Pero bilib ako dito sa taong ito na hindi siya takot sa taong yun. Even na parang sa ngayon si Norman Mangusin ay nag-ormentado na sa social media, nagmumura na at kung ano-ano mga kabastos ang lumalabas sa bibig ni Norman Mangusin. Pero ganun pa man, si Ma'am Christy, mga kaplastik, ay ipinakita niya na talagang siya ay woman empowered. Hindi siya nagre-rely sa mga kung sino-sinong tao at never siyang tumira sa mga hindi nila kakilala. May sarili siyang pamamaraan kung paano mabuhay. Yun ang kagandahan dito kay Ma'am Christy. So panoorin nyo na lang po yung full video kay Makagago WhatsApp man. Maganda react ko lang po yung portion ng video na ito dahil natatawa lang ako sa kwento ni Ma'am Christy. From the start pa lang talagang lahat ng mga kwento ni Norman Mangusin at pinangako niya at the same time dito kay Ma'am Christy ay puro scam. Marami rin siyang naloko. Mabuti nga yan at buhay pa yan si Norman Mangusin. Sa dami ng niloko niya. Kung tutusin, dapat yan matagal ng patay yan. Kung marami lang siyang naloko talaga. Magpahanggang ngayon, ginagamit niya yung mindset niya na pagiging magaling siya magsalita, magkumbinsi ng mga tao. Ginagamit niya ang pangalan ng pamilyang Marcos at the same time ginagamit niya yung emosyon ng mga OFW hanggang ngayon, which is alam niya kasi yung mga gamay na niya yung mga sitwasyon that time, gamay niya yung mga nangyayari dito doon sa mga OFW, kaya naloloko niya yung mga OFW. So nakikiusap ako sa mga OFW dyan na wag ninyong paniniwalaan pa itong si Norman Mangusin dahil wala talagang mga bitaw yan at walang bubugayan yan dahil hindi naman siya mayaman talaga. Isa siyang normal na tao na nagsiself-proclaim lang na maraming may
kayamanan at ginagamit ng mga pangalan ng mga popular sa politika para mapaniwala ang mga taong bayan na siya ay mayroong pera. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.